For today's video mga kahina, tapos na nga pala tayo sa ulo niya. Ngayon dito naman tayo sa katawan, titirahin na. Makikita nyo naman talaga ang linis-linis na ng katawan niya. Ito na nga, pinapahiran ko pa ng panutya para pagdikit natin mamaya sa ulo niya, talagang kapit na kapit talaga. At talaga namang tansyado ko lang ang paglalagay ng panutya para malinis lang talaga. Ang pangit naman kasi kung maglalagay ka ng sobra-sobra, maduming tignan, di ba? Kaya dapat tansyado mo na saktong-sakto lang, di ba? At nilagay ko na nga pala ang gasket niya at ito pinahiran ko uli ng panutya para mamaya pag salpak natin ang ulo niya ay swak na swak at walang tagas, di ba? So ito na, isasalpak ko na ang ulo ni Sharon Cunita. At dahan-dahan na nga naming nilapag ang ulo niya, di ba? Binuhat namin ng mga kasamahan kong kaparehas kong hyena. So dapat saktong-sakto lang na pagsalpak mo, wag sumobra, baka mamaya malihis yan. Nako, yari ka, magpapalit ka ng gasket, abono ka pa. So, dahil lapat na, kailangan siguraduhin mo lang na saktong-sakto at hindi magagasgasan yung cylinder head gasket na ikakabit mo, di ba? So, pag nasalpak mo na yan, ay for the go na, itornilyo mo na. Pero sa puntong to, medyo nahirapan kaming ilapat siya dahil yung dowel guide niya na bingkong doon sa machine shop na pinagdalhan niya. Kaya hinilot-hilot namin maigi para pumasok siya. At ayun na nga, minikos-mikos ko pa para magkasya na. Pero sadyang matigas talaga ang dowel guide niya. Kaya pinagtiyagaan ko na lang na unti-unting isiksik para pumasok siya. At dahil pumasok na, so ito, tinornilyo ko na. Ginagamitan ko na nga pala ng torque wrench para pantay-pantay ang higpit ng bawat tornilyo niya. So dapat sa paghihigpit natin ay tansyado natin, hindi pwedeng bigla-bigla dahil baka maputulan ka naman ng cylinder head bolt niya. At sa bawat pihit ko nga pala dito mga kahina, sinisigurado ko na yung pinupulso ko ay tamang-tama din talaga. Hindi naman porkit gumagamit tayo ng torque wrench, kahit anong pihit na ang gagawin mo, pwede na. Kailangan pinupulsuhan mo din. Kasi sa bawat pulso natin, nag-iiba ang pitik ng bawat torque wrench. Kaya dapat tansyado mo at pulsong-pulso mo at gamay mo siya. At sa puntong ito, kinakabit na namin ng tambutso niya. Makikita nyo naman, hinihigpitan na ng kapwa kasama kong hyena. Dahil mamaya nito, tayo ay magkakabit na ng valve cover niya. Sana tumino na to at maging successful ang ginawa natin kay Sharon Cunita. So ito na nga po pala, yung kasama kong hyena, naghihigpit pa rin siya. Medyo matagalan siya dahil medyo dukutin talaga ang pagtutornilyo ng bawat isa. At dito na nga, kinakabit ko na ang timing belt niya. So ganito lang pala ang teknik ko, pagkakabit ng timing belt. Di nga pala natin yan pinaltan dahil okay pa. Sabi na may kanya, tsaka na daw. So pagkakabit ko ng timing belt ay ginagamitan ko na lang ng teknik yan. Medyo mahirap kasi ibalik yan dahil may timing yan. Tsaka mahigpit yan bago natin mailagay sa kunya. Medyo nangahirapan nga ako i-shoot para masilip lang ang saktong timing niya. Kaya tinatansya kong maigi na tama ang bilang niya. Dahil hindi pwedeng tayo ay pumalya dahil baka mauwi lang sa disgrasya. So dahan-dahan ko na nga itong pinasok at sinikwat ng unti-unti para pumasok na. So kung makikita nyo, talagang ako nahirapan din talaga. Kaya ginamitan ko ng tools para masikwat, para unti-unting pumasok. So ayan, makikita nyo, ayan, ginamit ko pa. Pero hindi yan umubra. Ginamitan ko ulit ng ibang teknik. Ayan, sigurado na yan. Walang lusot yan. Swak na swak yan. Tignan mo pa. O, diba? O. Tignan mo, tignan mo. Tingnan mo. O, diba? Pumasok na. Ganun lang yan. At dahil pumasok na, syempre, ito tornilyo mo na. Higpitan mo ng sakto lang para hindi naman masobra. Baka mamaya, baka maputol pa. So mamaya na lang, magpapaandar na tayo. Tatakip na lang natin yung takip niya. Babay na muna mga